Ngayong umaga, I am going to share about the key, isa lang, okay, thank you po, about the key to supernatural move of God. Praise God. Okay. Everybody say supernatural. So when we say supernatural, it's beyond scientific understanding or the laws of the nature. Lampas ito sa kayang ipaliwanag ng science at anumang batas na umiiral sa mundong ito. Everybody say supernatural. So pag pinag-usapan natin yan, supernatural, ang atin pong pinag-uusapan ay ang Diyos. Amen ba? Kasi He is beyond scientific explanation kasi hindi siya nilikha. Siya ang lumikha. Siya ang manlilikha. Siya ang pinagmulan ng lahat. Siya ang makapangyarihang Diyos. At dahil ngayon tayo po ay naka-fasting, prayer and fasting, nakita nyo dun sa wall, nandun ang prayer list natin. So, from January 1 to January 7, tayo ay naka-fasting. Okay? Ang church. Tayo po ay, ito'y ginagawa natin every year. Kasi gusto natin, na unang pasok ng taon, yung first day natin sa Lord. Amen po ba? Nakatuwa kasi yung January 1, nasa church po tayo, inumpisahan natin ito sa pagpupuri at sa pananalangin. So kasama ko po yung ilang mga kapatid natin. At yun yung first day of January. First week of January, and then naka-offer din yan sa Lord kasi nga naka-prayer and fasting po tayo as a church. Okay? At alam nyo, lahat ng first natin ay ating iniaalay sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So pati yung ating first fruit, okay, naalala ko, yon ay first din at yon ay para sa Panginoon. Yearly ginagawa natin yan at lahat ng first natin ay ating ginagawa to seek the Lord. So pagpasok ng taon, ang tema lagi natin ay seeking God first. Amen po ba? Kasi yun naman sinasabi ng Matthew 6:33, seek God first and His righteousness and all these things. Kaya yung kabuuan ng taong ito ay covered kapag inuna natin ang Panginoon. Amen po ba? At lahat ng ating pangailangan, kahit ano pa yan, idadagdag ng Diyos sa atin. Kaya ang mga mananampalataya ay merong pong katiyakan o kasiguraduhan sa kanyang future sa taon na dumarating every year. Bakit? Kasi alam natin yung atin pong uunahin. At yun ay walang iba kundi si Lord. Amen? Okay. So let us pray na. Our Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this first day or first Sunday of this year 2025. Ino-offer na po namin ito sa inyo at amin na pong pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga milagro at sa lahat ng mga supernatural thing na gagawin po ninyo sa taong ito sa aming mga buhay at sa lahat ng may kinalaman sa aming pong buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Again, ang gawain ito'y para sa iyo lamang, ikaw lamang ang aming itataas. Wala nang iba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say amen. Thank you, Lord. Okay? So, 2025 na. Napakabilis talaga ng mga panahon. Amen ba? At yung mga buntis dyan, andiyan ba si May? Yeah. So, yan ay generation beta na. Amen? Yan daw ang tawag sa mga ipapanganak ng 2025 to 2039. Sila ay tatawaging generation beta. Para namang hindi bago yun. Kaya lang kami, Generation Betamax eh. Sina Brother Bobby. Mga Generation Betamax, ang dami natin yan, mga Betamax pa nung panahon na yun eh. Amen ba? Pero ngayon, iba na yung medyo talagang high-tech na. AI na. Amen ba? Okay. So, prayer. Okay? I'm going to share about prayer. Okay? Ito yung isa sa susi para sa supernatural move of God. Kaya mga kapatid,
unang-unang pasok ng taon, make sure that you will fire up your prayer life. Dapat make sure yan ay ignited. Pagsabog ng mga paputok, alas 12 ng gabi, dapat nandoon na ang pagsabog ng panibagong apoy na gagamitin natin sa taong 2025. Amen ba? So, prayer is a proof of faith in God. Kaya mahalaga na tayo ay dumadalangin sa ating Panginoon. Kasi kapag hindi na tayo dumadalangin o nananalangin sa Panginoon, it's a sign of pride. At hindi ito kalooban ng ating Panginoon. Walang supernatural movement na mangyayari sa ating mga buhay. Dahil nakikita ng Panginoon na tayo na yung nag-operate sa ating mga sarili. Hindi na tayo dependent sa Kanya. Ay napaka-sensitive ng Holy Spirit. Gusto niya dependent sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, wag kang mag-iisip na kaya mo, na ikaw lang. Amen. Kailangang maging dependent tayo sa banal na Espiritu Santo. Who is the Holy Spirit? He is the fire of God. Amen? Siya ang apoy ng ating Panginoong Diyos. At siya ang kailangan ho natin. Amen? So prayer, in prayer, God moves, not just, sabi nga ni Nina, in mysterious ways, but in supernatural way. Amen ba? And prayer is the key, again, to supernatural move of God. Sabi po ng Matthew 18:19, I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything, kahit ano pang dahilan ng inyong pagtitipon o pagsasama, okay? Sabi doon, kapag merong isa o dalawa, ask my Father in heaven and will do it for you. Basta't merong isa, dalawa na magtitipon at ito'y para sa pangalan ng ating Panginoon, anumang hihingin natin sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ay Kanyang gagawin. Amen? Kaya napaka-privilege natin na yung prayer na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ito lang naman talaga yung pinaka-access na pwede nating gawin para maka-connect tayo sa ating Panginoong Diyos. So wag nating baliwalain ang pananalangin. Okay? So ang verse na ito ay nagpapakita sa atin ng supernatural move na pwedeng gawin ng Panginoon. Pakisabi mo, kailangan magkasama. Amen? So mahalaga sa Panginoon yon. Powerful ang prayer ng solo, pero much powerful ang prayer kung may kasama. Amen? Kaya tapikin mo yung katabi mo, tayo ay laging magpapanalanginan. Amen? Pauulanan natin ng panalangin ang kalangitan. Hindi lang ho ang langit ang magpapaulan pababa sa lupa. Tayo din po ay dapat paulanan natin. We can storm heavens also sa pamamagitan po ng prayer. So every time we pray, meron pong nangyayaring puwersa pataas na siyang nagsisilbing hudyat sa ating Panginoong Diyos upang siya ay magpaulan ng kung anuman. Amen po ba? Kaya mahalaga sa Panginoon ang ating pananalangin. So prayer, number 1, will open heaven's door. Amen. Kaya ho, wag nating sayangin ito. Di ba, alam nyo naman, hindi lahat ng taong nagpe-pray pinapakinggan ni Lord. Hindi lahat. Ayon sa salita ng Diyos. Okay? Ang pinapakinggan ng Panginoon ay yung mga righteous. Yung prayer ng mga righteous. Di ba? The prayer of the righteous is heard by the Lord. So, ang pinapakinggan ng Panginoon ay yung prayer ng righteous. Who are the righteous?
yung mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung tinanggap ang righteousness ni Christ. Kasi alam niya sa sarili niya na yung righteousness niya kulang. Sabi ng Roma 3:23, bitin lahat, kapos, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating righteousness, ang ating katuwiran. Kaya tinanggap natin si Jesus kasi we admit, we need yung mas mataas sa atin. At yun, of course, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi siya ang walang kasalanan. Siya ang walang record ng sala. Kaya yung righteousness na yon ang tinanggap natin. At dahil tinanggap natin yon, tayo ngayon ay tinuturing na righteous sa harap ni Lord. Amen ba? Everybody say righteous. Yan. So, prayer will open heaven's door. Amen ba? Prayer knocks the doors of heaven. Every time na ikay nananalangin, kumakatok ka sa pintuan ng langit. At ang panalangin ito ang magbubukas ng pinto. Sabi mo sa tabi mo, ikaw ba'y kumakatok? Ang kumakatok ay pagbubuksan, sabi ng Bible. Amen ba? Kaya pag hindi ka nagpe-pray, baka iniisip mo na lang kagaya ng dati. Alam naman ni Lord yung aking pangangailangan. Bahala ka na, Panginoon. So hindi pwedeng bahala na si Lord. Amen ba? Kaya niya tayo inutusang manalangin kasi gusto niya sabihin mo. Gusto niya specific. Kailangan galing sa bibig mo. Alam naman ni Lord. Alam ni Lord, all-knowing God siya eh. Pero kailangan mong sabihin. Doon kasi papasok yung partnership ng Diyos at ng tao. Alam niyo bang walang anumang nangyayari o nagaganap o magaganap sa mundong ito nang hindi ipinanalangin ng tao? Kaya pinagpe-pray ho yan bago lumabas. Okay? Yung kapangyarihan ng Panginoon, ito ay dapat magmula muna sa prayer ng mga pinili. Ikaw ba'y pinili? Kung pinili ka, mag-pray ka. Kasi ang daming tao sa mundo. Pero isa ka sa kapag nag-pray, pinapakinggan ni Lord. Amen? Prayer will open heaven's door. Luke 3:21. One day, when the crowds were being baptized, Jesus himself was baptized. And as he was praying, the heavens opened. Nung siya'y nanalangin, ang pintuan ng langit ay nabuksan. Kapatid, kung mayroong saradong pinto o nagsarang pinto o may pintong hindi mo mabuksan, walang ibang susi pa rin ang makakapagbukas niyan, kundi ang panalangin. Hindi ka pwedeng humanap ng ibang susi para mabuksan yan. Ang tanging makapagbubukas lamang yan ay ang panalangin, kapatid. Prayer is like a key. It opens closed doors. Closed doors. Doors of opportunities. Okay? Iniisip mo na may mga opportunities na nakalampas. O may mga naghihintay ka ng opportunities at sarado. Feeling mo sarado. Then pray. Amen? It opens the door for promotion, for increase, for favor, for reconciliation, na iniisip mo, hindi na kayo magkakasundo ng taong nakaaway mo o pamilyang nakagalit mo. Okay? Prayer. Diba? Dalangin sa Panginoon. It opens the doors, okay, to second chances. So don't stop praying. The more we pray, the more doors open. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, gusto mo bang may mabuksan? Manalangin ka. Panalangin lang. Sabi na ba, Pastor, hindi ako marunong mag-pray. Paano ba mag-pray? Ano ba yung paraan para maging
'Di ba? Matindi yung aking prayer. Wala hong ibang wala namang ibang tinuro diyan eh. Kung gusto mong tumindi sa prayer o gusto mong matuto talagang mag-pray, di mag-pray. Walang ibang paraan eh. Kailangan mag-pray ka. Yun lang. Amen po ba? Sabi ng kanta, knock, knock, knock on heaven's door. Meron ba kayo narinig na ganong kanta? Knock, 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 knock on heaven's door. Si Kuya Nel, no? Mukhang rockista si Kuya Nel dati eh. Diba? Paano yung pagkatok natin? Diba? Sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Another thing, prayer will shake the place. Kung feeling mo parang stagnant, nakakaramdam ka ng stagnancy sa sarili mo, sa spiritual life mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa ministry mo, parang stagnant, walang movement. Parang tuyo. Amen? Ayan, sabi mo sa tabi mo, manalangin ka. Amen? It shake the place. After this prayer, sabi ng Acts 4:31, the meeting place shook. Everybody say shook. And they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Pagkatapos nilang manalangin, yung lugar na kanilang kinaroroonan ay nauga. Ugain mo yung katabi mo. Sabi mo, nagpe-pray ako. Amen? Church, pag walang movement, at sa tingin mo'y kailangang may galawin. Napansin nyo, pagka medyo, di ba, ginagalaw talaga, kailangan galawin para, amen po ba? Ganyan din po sa ating buhay. Baka nakakalimutan natin or baka bumababa yung apoy natin sa pananalangin. Again, wala pa ring ibang sikreto kundi manalangin sa Panginoon. When we pray with faith, there is shaking that is happening. Alam niyo ba yan? Sa spiritual, talagang may umuuga, may nauuga. Di ba? Merong nangyayari. Yung mga sa tingin natin ay ang titigas, yung mga sa tingin natin ay imposible, nauuga po yun. Nauuga kapag nananalangin tayo. At kapag may nauuga, may nalalaglag. Amen ba? Amen? Napansin nyo, pag gusto mo ng mangga o gusto mo ng prutas at hindi mo maabot, anong ginagawa mo? Inuuga ang sanga. Para Para malaglag. Amen po ba? Kapatid, kung sa tingin mo merong dapat malaglag, meron kang hinihiling, may gusto kang mangyari, at sa tingin mo'y imposible, pray. Ang sekreto. Panalangin ang susi. At yang panalangin mo ang siyang uuga upang malaglag ang anumang dapat malaglag. Amen ba? Pati sa iyong sarili, kung may mga bagay na dapat malaglag sa iyong dila, baka may nakabitin, kailangang malaglag, manalangin ka. Sa iyong mga mata, baka may nakabitin, kailangang malaglag, manalangin ka. Sa iyong puso, sa iyong tenga. Amen ba? Yan yung mga bagay na alam naman natin hindi nagdadala sa atin para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Diba? Manalangin ho tayo. Panalangin po ang susi upang mauga ang mga dapat mauga sa ating buhay at sa atin pong kinaroroonan. Amen ba? Pati yung lugar na kinaroroonan mo. Halimbawa, ito, bayan ng Cainta. Kung gusto nating ugain to, sabay-sabay tayong manalangin. Amen ba? Sabi ko nga sa inyo, nang Jericho March tayo, nauga ang mga tao sa munisipyo. Kala nila'y nilusob na sila ng mga tulisan. Amen ba? Kaya pala panayang ganyan nila habang kami naglalakad. Siyempre, habang naglalakad ka, nagpe-pray ka. Na nag-iisip sila, ano kang ginagawa ng mga to? Wala namang nag-uusap.
Basta lakad lang ng lakad. Ay hindi lang isang ikot, 2 ikot. Inikutan ng inikutan ang munisipyo. Siyempre, 7 beses tayo iikot. Amen ba? So nag-iisip na sila hanggang sa picture taking na. Picture na tayo bago tayo umuwi. Ang dami natin. Lumapit na yung bantay. Sir, ano pong nangyayari? Sabi nilang ganun. Hindi po, mga Christian po kami. Kami po ay nananalangin para sa ating bayan. Pasensya na po kasi nag-uusap po kaming lahat. Kasi kala namin nilusob na tayo eh. Amen ba? Praise God. Kaya yan. So God is completely believe in you, brothers and sisters. Sabi mo sa tabi mo, naniniwala sa si Lord. Sinong naniniwala na naniniwala sa kanya si Lord? Saan naniniwala si Lord sa'yo? Naniniwala siya that you will finish the race. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang susuko. Amen? Sa totoo, sinasabi nga ni Lord, okay, sa kaaway, kinikwento ka ni Lord sa kaaway, at proud si Lord na sinasabi sa kaaway that you will take over. Amen ba? Kaya kung 2024, nakakaramdam ka ng something, di mo maintindihan, di mo malaman, diba? Sabi nung spirit mo, ito ang tamang gawin. Pero yung flesh mo, napakabigat. Yung flesh mo, napaka-weak. Yung flesh mo ay against sa gustong gawin ng spirito na nasa loob mo. Kapatid, wala pa rin ibang daan. Kung saan ka naligaw, doon pa rin sa daan na yon, ikaw dapat bumalik. Amen? Hanapin mo kung saang lugar ka nawala. At pansinin mo, doon ka pa rin dadalhin sa lugar kung saan nag-umpisa kang mawala. Tandaan natin, in our Christian life, Christian journey, kapag ikaw ay nakaramdam ng something na parang ikay napapalayo sa Diyos, tandaan mo ang unang dahilan kung ba't nangyari yan, pinabayaan mo ang prayer life mo. Sino pong naniniwala? Once na yan ay pinabayaan mo, yung magkakaroon niya ng domino effect. Kaya bago pa nangyari to, bago pa naging dumami ang kagalit mo sa church, bago naging mainitin ang ulo mo, bago ka pa naging ganyan o tinamad na gawin ito, unang-unang pinagmulan yan is your prayer life. Napabayaan mo ang pananalangin at pakikipagniig sa Panginoon. Amen ba? Kaya wag nating pababayaan ang ating pananalangin. Amen? Nasaan ang problema? The problem is not the enemy. Okay? Ang problem lagi nasa sa atin. Amen po ba? Yan. Praise God. Yaan nyo lang yung mga baby. Ganyan talaga sila. Diba? Sila ay open sa kanilang damdamin. Tingnan mo yung katabi mo, open ba yan sa kanyang damdamin? Pag hindi na open sa kanyang damdamin yan, hindi na yan baby. Pero anong gusto ni Lord sa atin? Manatili tayong baby pagdating sa mga maling gawain. Gusto ni Lord maging inosente ka sa anumang maling gawain. Amen po ba? Kaya yung baby gusto ni Lord kasi wala yan. Ganyan lang sila. Siyempre, baka nagugutom, gustong dumede, iiyak yan. Gustong dumede eh. Pero pagka malaki na, kahit yan ay gutom, sasabihin niya, busog ako. Kain na ikaw. Busog ako, laki nga ng tiyan ko eh. Pero hindi pa kumakain. Amen? Why? Nahihiya. At ang pinag-ugatan ng hiya, pride. Hindi ko naman sinabing kayo, pag nakakita ng kain ay kain agad. Binibigyan lang natin ng di ba? Amen? May mga pagkakataon, talaga naman. Kasi malaki na tayo, masyado tayong, lagi na lang nating, gusto nating i-analyze ang lahat ng sitwasyon. At buti na lang, di ba? Kaya talaga, kailangan ho natin si Holy Spirit sa buhay natin eh. Amen?
Everybody say, I will take over. Amen? Kung gusto mong gawin yan, then pray. Go back to prayer. Alam yan ng kaaway. Kapag ikaw ay bumalik sa pananalangin, alam ng kaaway, mag-a-advance ka. Walang Kristiyano na dapat natatalo. Kaya meron kasi nagpapabaya. Amen ba? Napapabayaan. Pero kung hindi mo pababayaan, hindi ka matatalo. Ni hindi ka malalamangan sa totoo kung ikaw ay babad sa pananalangin. Grabe yung prayer na ito. Kaya nga sabi niya, the more prayer, the more power you will have. Ganon katindi yan. Kaya no prayer, no prayer, no power. Diba? Tuk! Sabi ng kaaway, nako, parang wato silang eh. Diba? Mas maganda yung pagluhod mo pa lang. Naku, takbo kung saan. Aabutan tayo niyan. Nuclear yan. Amen po ba? Kasi pag nag-pray ka na, dumadagundong. Amen ba? Talaga, grabe. Sa spiritual. Kaya sabi ko sa inyo, kinuwento ko sa inyo na nangyari sa ibang bansa, na biglang nagdatingan sa church yung mga ambulansya kasi tumawag ang mga kapitbahay na susunog ang church. Yun pala, nagpe-pray ang mga nasa church. At ang akala ng kapitbahay at ang pakiramdam nila, may apoy. Tingnan mo yung katabi mo, may apoy ba? Tingnan mo, may apoy? Tingnan mo nga, may apoy? Ano nakita mo? Anong apoy yan? Amen? Kasi may iba't ibang klase ng apoy. May apoy na kulay dilaw. May apoy na maitim. Pag maitim, ano yon? Pawala ng apoy. Amen ba? Black na yung lumalabas eh. Meron namang usok na lang ang natitira. Amen? Wala ng apoy. Meron namang apoy pero anong kulay yon? Red. Diba? O red-orange. Yan. Pero ibang klase pag ang apoy ay blue. Amen ba? Kasi yun daw ang pinakamainit na apoy. Yung blue flame. Tingnan mo yung katabi mo, anong kulay ang apoy meron yan? Pastor, wala akong makita kahit ano eh. Amen. Meron. Amen po ba? Sabi sa katabi mo, manalig ka. May apoy ako. Sabi sa kanya, buksan mong iyong mata ng pananampalataya para makita mo ang aking apoy. Amen? Praise God. So that's number 2. Prayer will shake the place. Number 3. Prayer will shake the foundations. Kanina ang sinishake kapag nananalangin ay yung lugar. Ngayon naman, yung foundation mismo. Alam nyo, kapag meron kang gustong gibain, kahit napabagsak mo na ang pader, pero pag hindi pa ang pundasyon, nakatayo pa yan. Pag hindi mo nabunot ang ugat, tutubo pa yan. Kaya sa iyo, kapatid, anuman yung bagay na nakikita mo na kinakailangang mabunot, pati ang pundasyon, alam mo yan, sa iyong sarili, anuman yung bagay na nagpapalayo sa Diyos, alam mong yan ay may ugat. Kinakailangang mabunot ang ugat. Huwag lang putulin ang puno. Dapat patanggalin pati ugat. Sa spiritual, ganyan. Kaya nagtataka ka, naglilingkod ka sa Lord, pero bakit ganito yung ginagawa mo? Naglilingkod ka sa Panginoon, bakit yung isip mo ganyan pa rin ang takbo? Naglilingkod ka sa Panginoon, pero bakit laging eto yung nangyayari? Maybe, merong ugat na dapat mabunot. At kapag ikay totally sumurrender sa Panginoon, okay? Kaya sa prayer, hindi pwedeng dayain si Lord eh. Hindi mo pwedeng dayain si Lord. Alam na alam niya ang tayo ng puso ng taong dumadapa at dumudulog sa Kanya. Kitang-kita ng Diyos ang sitwasyon kapag siya'y dumalangin sa Panginoon.
ano ang tunay na kalagayan ng kanyang puso. Amen po ba? Kaya pagdudulog sa Panginoon, make sure maayos. Everybody say maayos. Bakit? Di ba sabi ng Bible, kapag ikay dumadalangin, nakaharap sa altar ng Diyos, at naalala mo na merong, di ba, may something or merong laban sa iyo or merong tao na kagalit mo, iwan mo muna ang iyong handog sa altar, pumunta ka sa taong yon at makipagkasundo. Amen ba? Parang ayaw nyo nun. Amen? Yun. So, mahalaga yon. Bakit? Kasi isa yun sa pwedeng humadlang sa iyong pananalangin. Kaya ang pananalangin, kaya sabi ng Bible, kailangan matuto talaga tayo ng tamang paraan ng pananalangin. At lagi natin iniisip, ano ba, tamang salita? Paano ba? Maganda bang mga pagsasabi? Mga matitindi bang panalangin? Hindi Puso. Puso ang gustong ipaayos ng Diyos kasi yun ang pwedeng humadlang sa panalangin. Kahit anong patas ng wordings mo. Di ba? Lord, thou art for thine. Di ba? Ano yung sabi ni Lord? Ang taong ito'y nagsasalita pero malayo ang puso sa akin. Puso ang tinitingnan ni Lord. Amen ba? Hindi pogi. Puso, hindi pogi. Puso, hindi mukha ang tinitingnan ni Lord. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo. Parang ikaw ang topic ha. Amen? Sino ramdam niya? Topic siya ngayon. Taas ang kamay, ramdam niya siya yung topic. Praise God. Amen? Hallelujah. Anong sabi ng Acts 16:26? Suddenly, everybody say suddenly, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundation. Yun daw, bilangguan na kanilang kinaroroonan. Ito kasi yung time na si Paul at si Silas ay nakakulong. At ang ginawa nila, nung sila nakakulong, anong ginawa nila? Nag-pray at nag-worship. At habang sila'y nagpipray at nag-worship, yun daw foundation ng bilangguang kanilang kinaroroonan ay nag-umpisang umuga, nagkaroon ng lindol. Amen? And all the doors immediately flew open. Nauga habang sila'y nananalangin. At yung mga kandado ng mga bilangguan ay lahat nabuksan. Everybody say supernatural. Amen? Grabe yan. Kaya unang-una pa lang mga kapatid, pinapaalala sa atin ang Panginoon ang isa sa kanyang pinakamagandang regalo. Meron tayo bilang Kristiyano. At yun ay ang regalo ng pananalangin. Bakit? Yung regalo ng prayer na yan ay nagsisilbing blankong cheque. Amen? Ano ibig sabihin? Sulat mo any amount. Maraming pondo. Amen? So pag nanalangin ka, as if inaalis ni Lord sa isip mo yung alalahanin dahil idinudulog mo na sa panalangin at huwag kang mag-isip nakakapusin si Lord dahil ang dami niyang funds. Amen ba? Pumuputok yung pondo ng kalangitan. Kaya ang lahat ng panalangin na may tamang puso na darating sa kanyang trono, tiyak na kanyang tutugunin. Amen po ba? So sa halip na mag-alala, kung may nangyayari, kung ikaw ay nakakulong, maraming klaseng bilangguan Amen? May mga bilangguan ng nakaraan, bilangguan ng kanyang dating naging karelasyon, bilangguan ng kanyang pagiging mayabang, di ba? Bilangguan ng pagiging mangungutang, ayan. Bilangguan ng pagiging ang daming klaseng bilangguan. Amen po ba? Ano man yung bilangguan na kinaroroonan mo ngayon,
Kung gusto mong makawala, manalangin ka. Yung, again, totoong panalangin. Hindi ito yung, Lord, thank you, bahala ka na. Huwag kang tamad. Amen? Manalangin ka. Kung anong sipag mo para kumita ka ng pera, ba't hindi mo sipagan ang pananalangin sa Panginoon? Kasi higit pa sa pera ang pwede mong kitain. Ang pwede mong matanggap, brother. Amen? Karamihan ng matitinding bagay na meron ka, kapatid, alam mo bang hindi mo pinagtrabahuhan? Galing sa Diyos. Buhay mo. Yung hangin na nilalanghap mo. Yung lakas kaya nakakatayo ang tuhod at nagkakaroon ng pagkakaisa ang bahagi ng iyong katawan. Ang kakayanang mag-isip para gawin ang isang bagay, lahat yan ay free galing sa Panginoon. Yan ba'y naipagpapasalamat natin? Amen? Sabi mo sa tabi mo, pinagpala ka ni Lord. Walang matibay na pundasyon sa panalangin may dedikasyon. Amen? Napindot ko na, hindi ko na pwedeng alisin. Amen? Sabi natin, walang matibay na pundasyon sa panalangin may dedikasyon. So, ano ibig sabihin? Kailangan ang prayer natin persistent. Everybody say persistent. Kailangan desidido ka. Di ba? Para kang pupunta sa isang battle at sa isip mo, mananalo kami. JA1 kaintato eh. Amen ba? Mananalo kami, magcha-champion kami, kahit anong mangyari. JA1 kaintato eh. Amen po ba? O, kita nyo naman, nung laban natin, talagang imposible rin yun. Nag-champion nga ang kainta. Praise God. Let's go to number 4. Prayer will break the gates. At yan yung binanggit ko sa inyo kanina. Doon sa verse. The same verse, okay? Pero basahin muna natin itong Acts 5:19. But an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail, and brought them out. Then he told them. Okay. Kita nyo? Habang sila ay naroroon sa loob ng presuhan at sila ay nag-worship, sila ay nananalangin sa Panginoon, isang anghel ng Panginoon ang dumating. At anong ginawa? That is supernatural move of God. When we pray, God is moving supernaturally. Amen? Kaya sabi ko nga, kung may katatamaran ka, please, wag prayer. Pag tinamad ka sa panalangin, tinatamad ka ng mabuhay. Ulit, pag tinatamad kang manalangin, tinatamad ka ng mabuhay. Sa spiritual, ang pinag-uusapan natin. Bakit? Because prayer is like an oxygen in our spirit. Pag hindi ka nag-pray, hindi mo pinahihinga ang espiritu mo. At subukan mong hindi huminga. Practice tayo. Wala muna. Orasan natin, 5 minutes. Pastor, wag naman. Amen? Mahalaga ba yung paghinga? Subukan nyo, sample lang tayo, kahit mga 10 seconds lang. Okay? Sample 1, 2, 3, hold your breath, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Huminga na, sabi niya ba? Hinga na, hinga na, hinga na. Hinga na. Amen? Ngayon, di ba, ma-appreciate mo, wow. Free to, bigay ni Lord. Yan ang prayer. Yan ang kahalagahan ng pananalangin sa atin bilang Kristiyano. Without that, without prayer, imposible kang mag-survive. Kaya anong sabi ng Panginoon doon sa mga disciples? Nung sinama niya sa Mount of Transfiguration, di ba? Binalikan niya sina Peter, James, and John. At pagdating ni Jesus, ano nangyari? Natutulog. Tingnan mo yung katabi mo, parang katabi mo.
Nakita ni Jesus pagbalik niya, nandun siya nagpe-pray siya. At halos sa tindi ng kanyang panalangin, yung kanya daw pawis ay nagkukulay dugo. Di ba? Tapos binalikan niya yung mga disciples, pagbalik niya, Peppa Pig. Natutulog. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, hindi ba kayo pwedeng manalangin kahit 1 oras? Di ba? Kailangan nyo manalangin upang kayo'y makatagal sa tukso. Kaya ang isang Kristiyano, sabi ko nga, pag sinabi niya na dati akong nag-church, nawala siya sa church, maniwala ka, kahit anong ikwento noon, kasi natisod ako, kasi sinabihan ako nito, maniwala ka doon, hindi yun totoo. Hindi yun nagpe-pray. Believe me. Kaya siya namatay sa spiritual. Ganun ho katindi ang prayer. Kaya kahit sabihin mo, Kristiyano ka, ganyan-ganyan, tataka ka, sinat lang, kabadong-kabado ka, sinat. Tense na tense ka, sinat lang. Bakit? Hindi ka nagpe-pray Kaya, you are dependent on your emotion. Lahat ng naramdaman mo, may tumibok. May tumutusok. Lahat na lang dinamdam. Bakit? Walang prayer Pero kung may prayer ka, si Lord ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Tapang. Amen ba? Number 5. Dito ko natatapusin. Kasi 23. Ang dami pala. Okay? Prayer will shake the enemy. Everybody say, will shake the enemy. So, Acts 4:21. The council then threatened them further. Yan. Talagang grabe, hinuli ang mga disciple. Tinatakot sila. Pero ito, but they finally let them go because they didn't know how to punish them without starting a riot. Wala sila namang makita talaga na ayaw lang nila. Naiinggit lang sila kasi nga maraming nakikinig sa mga disciples, maraming sumusunod sa mga disciples. So natitreaten sila kasi baka maubos daw ang tao sa simbahan, matuubos daw ang tao sa kanilang religion. Kaya ngayon, ginagawan nila ng issue ang mga disciple. Pero ang problema, wala silang magawa. Bakit? Kasi nga nakikita nila na yung mga tao desidido na sumunod sa Panginoong Diyos. Desidido sila na sumunod sa mga apostol. Amen ba? At dahil doon natatakot silang galawin itong mga tao na pinag-iisipan nila ng masama. Natatakot silang kantiin kasi pwede silang balikan ng maraming mga tao na nagpupuri sa Diyos. Amen ba? Kaya sabi sa tabi mo, pray lang. Pray. Pakita ko lang sa inyo yung mga kasunod ko. Number 6, prayer will bring the angel. Yan. Praise God. Number 7, prayer, chain will break. And number 8, prayer bondages will break. At ito yung last verse natin, Acts 16:26. Suddenly, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations. And all doors, everybody say all. Hindi sinabing some. Ang sabi doon, all doors. Immediately, everybody say immediately. Talaga namang bigla. Amen? Biglang naputol and open. And the chains of every prisoner fell off. Yan, bumagsak yung mga kandadong lahat. Dahil saan? Sa pananalangin. Amen ba? Everybody say, this is the year of supernatural move of God in my life. Ulit, this is the year of supernatural move of God in my life. In my finances. In my physical. In my spiritual life. In my relationship. And in my ministry. God will move supernaturally.
Palakpakan natin si Lord. Ano sabi ni Lord? Ask the Lord in prayer. A, ask. S, seek. And K, knock. Amen? Ito yung prayer. Amen? Ikaw ay humihingi. Ikaw ay naghahanap at ikaw ay kumakatok. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga anak, para bigyang diin na wag ninyong pababayaan ang pananalangin, mga Kristiyano, wag ninyong hahayaan na kayo ay hindi nananalangin. Kaya ang bilin niya sa atin, pray without. Manalangin kayo ng walang patid kasi again, Christian life is a battle life. Hindi picnic ang Kristiyanong buhay. Kaya wag nating gawing joke-joke ang pagiging Kristiyano natin. Seryosohin po natin 'yan. At ang sandata mo diyan para magtagumpay, prayer. Tumayo po tayong lahat. Come on. Hallelujah. Ngayon ay atin pong if-fire up yung atin pong prayer life sa Panginoon. Come on. Simulan na natin. Come on. Close your eyes. Huwag po tayo mag-o-observe. Ikaw lang mismo at si Lord. So huwag mo papansinin yung katabi mo. Come on, close your eyes now.